Tahimik ang paligid ng MV Seraphine, isang marangyang cruise ship na naglalayag patungong Palawan. Sa deck, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakaupo si Lola Esperanza Relosa, isang 72 anyos na retiradong guro. Naka-jacket siya at may hawak na tasa ng mainit na tsokolate habang pinagmamasdan ang kumikislap na tubig dagat. Katabi niya ang kanyang asawa, si Lolo Renato, na nakangiti habang hawak ang kamay niya. Yan ang sinasabi ko ng, "Ani Lolo Renato, di natin akalaing makakasakay pa sa ganito kagandang barko. Libre pa." Ngumiti si Lola Esperanza, pero sa likod ng ngiti niya, may lungkot na hindi niya maipaliwanag. "Matagal ko na kasing pangarap, Totoy. Pero iba pala kapag natupad mo, parang may kaba rin." "Bakit naman?" tanong ng matanda habang pinupunasan ang baso ng kanyang salamin. "Relax ka lang, makadala lang ng alon yan." Ngunit sa di kalayuan, may kakaibang ingay, parang may nagtatalo. Napatingin si Lola Esperanza sa isang bahagi ng deck kung saan halos walang tao. Sa may railing, nakatayo ang dalawang babae. Ang isa ay elegante, nakadamit na kulay pilak, may suot na alahas at mukhang mayaman. Ang isa naman halatang kinakabahan, payat at umiiyak. "Renato," bulong ni Lola habang tinatapik ang braso ng asawa. "Parang may nag-aaway doon." "Hayaan mo na sila. Baka mag-asawa lang yan," sagot ni Lolo. Pero napansin ni Lola ang tinig ng babae, may nanginginig na takot. "Don't you dare defy me, Selena," sigaw ng babaeng nakapilak. "Kung hindi mo ako susundin, baka gusto mong ako mismo ang magtapos ng buhay mo rito." "Please ma." "Ay Donatella," nanginginig na wika ng batang babae. "Hindi ko sinasadya. Ayokong sumama sa mga plano mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto ko lang makaalis." Ngunit bago pa niya matapos, hinawakan siya sa buhok ng madrasta. Sabay malakas na sabunot at tulak sa balikat. Napahawak sa dibdib si Lola. "Diyos ko, Toy, hawakan mo ako." "Esperanza, huwag kang lalapit," sabi ni Lolo Renato. Ngunit tumayo si Lola, dahan-dahang lumapit sa gilid ng deck, nakayuko para hindi mapansin. Mula sa likod ng haligi, nasaksihan niya ang marahas na pagtulak ni Donatella Mabias, ang madrasta, kay Selena Mabias, ang batang babae na ilawala ng lakas lumaban. "Wala kang karapatang sirain ang pangalan ko," sigaw ni Donatella. Habang kumikislap sa ilaw ng buwan ang hikaw niyang may diamante. "Hindi mo to kailangan gawin," nanginginig na wika ni Selena. Ngunit sa isang iglap, sumabog ang hangin, humampas ang alon, at isang malakas na tili ang umalingaw-ngaw. Si Selena ay itinulak sa dagat. Tumama ang katawan niya sa tubig na parang bato, sabay lunot ng kanyang mga sigaw sa ilalim ng alon. Natigilan si Lola, hindi makagalaw. "Renato, tiningnan mo ba yun? May itinulak siya. Babae. Diyos ko po." Lumapit si Lolo Renato, pero agad silang sinundan ng isang crew na tila galing sa likod ng mga poste. "Ma'am, sir, ano pong ginagawa ninyo rito?" tanong ng lalaking may suot na uniforme at name tag na Mateo Duran. May itinulak na babae sa dagat. Kailangan yung tumawag ng tulong," sigaw ni Lola. Nanginginig ang tinig. Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Mula sa kabiglaanan ay napalitan ito ng malamig na tipig. "Ma'am, sigurado po ba kayo sa nakita ninyo? Baka nagkamali lang kayo." "Hindi ako nagkakamali. Nakita ko mismo." Bago pa siya makapagsalita, marahas siyang hinawakan ni Mateo sa braso. "Makinig po kayo, Lola. Walang nangyaring ganyan. Kung ayaw niyong mapahamak, bumalik kayo sa kwarto ninyo." "Anong ibig mo sabihin?" singit ni Lolo Renato. Nanginginig na ring sa galit. "Hindi mo ba narinig ang asawa ko? May babaeng itinulak?" Ngumisi si Mateo. "Kung gusto niyo ng tahimik na biyahe, huwag na kayong makialam. May mga bagay na masyadong delikado para sa matatanda." Tinabig sila palayo at sabay tinakpan ng kumot ang railing na parang walang nangyari. Dinala ni Lolo si Lola pabalik sa kwarto nila habang patuloy itong nanginginig. Sa loob ng maliit na cabin,
Niyakap ni Lola ang sarili habang pinagmamasdan ang dagat sa labas ng bintana. Renato, nakita ko ang mukha niya. Yung mata ng babaeng yon, parang demonyo. Hindi ko malilimutan yon. Esperanza, sabi ni Lolo habang pinipisil ang kamay ng asawa. Baka may paliwanag yan. Baka aksidente. Hindi yun aksidente. Kitang-kita ko kung paano niya itinulak. Hindi ako bulag. Halos pasigaw na wika ng matanda, nangingilid ang luha. Tahimik si Lolo. Binuksan niya ang ilaw, piningnan ang mukha ng asawa, at doon niya nakita ang takot na matagal nang hindi niya nakita. Ang takot na parang may masamang kaluluwang sumunod sa kanila. Kinabukasan, nagising si Lola sa kaluskos ng mga paa sa pasilyo. Bumangon siya at agad dumungaw sa bintana. Nakita niyang may mga tauhan ng barko na nag-aayos ng railing sa kung saan nahulog si Selena kagabi. Walang sinasabi, walang investigasyon, parang walang nangyari. Bumaba siya sa reception area at nagtanong, "Miss, may babaeng nahulog kagabi. Nakita ko mismo. Nasaan na ang kapitan?" Ngunit gumiti lang ang receptionist. "Ma'am, wala pong insidenteng ganyan. Siguro na naginip lang po kayo. Madalas po kasi sa matatanda, nakaka-overthink kapag gabi." Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Lola. Hindi totoo yan," bulong niya habang pinipigilan ang pag-iyak. Habang naglalakad siya pabalik sa kwarto, biglang napalingon si Lola. Nandoon sa malayo si Donatella, nakasuot ng itim at nakasumbrero. Nakasalubong niya ang tingin ni Lola at sa isang saglit, ngumiti ito. Isang ngiting malamig, mapanlinlang at puno ng banta. "Bakit parang sinadya mo talagang manahimik, Lola?" Wika ni Donatella, dahan-dahan at may diin sa bawat salita. "Hindi lahat ng nakikita ay dapat mong sabihin. Tandaan mo yan." Hindi nakasagot si Lola. Nanginginig ang tuhod niya habang si Donatella ay naglakad palayo. Nag-iiwan ng halimuyak ng mamahaling pabango sa hangin at ang mabigat na pakiramdam ng panganib na parang hahabol hanggang sa kanyang pagtanda. Sa gabing iyon, habang sumasayaw ang alon at humahampas sa gilid ng barko, tumulo ang luha ni Lola Esperanza sa unan. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa bigat ng konsensya, dahil alam niyang may isang inosenteng kaluluwa na nalunod sa katahimikan. At siya lamang ang nakakita. Nanginginig pa rin si Lola Esperanza nang subukang magsalita matapos ang nangyari sa deck. Ngunit bago pa man siya makasigaw muli, mabilis siyang nilapitan ni Mateo Duran, ang crew na kanina pa tila nagmamasid sa kanila. Mahigpit nitong tinakpan ang bibig ni Lola gamit ang malamig na palad. "Huwag kang maingay, matanda," mahinang bulong ni Mateo. Ngunit ang bawat salita ay tila patalim sa kanyang tainga. "Kung ayaw mong may mangyaring masama sa inyo ng asawa mo, kalimutan mo ang nakita mo." "Bitiwan mo ang asawa ko," galit na sigaw ni Lolo Renato, sabay tulak sa lalaki. Sandaling binitiwan ni Mateo si Lola, ngunit bago ito umalis, dahan-dahan niyang inilapitan ang kanyang mukha kay Lola at bumulong, "Sa barkong ito, hindi lahat ng lumulubog ay kailangang hanapin. Naiintindihan mo ba?" Hindi nakaimik ang matanda. Parang bumalot sa kanya ang lamig ng dagat at ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan na parang sumpa. Pagbalik nila sa kanilang silid, halos hindi makapagsalita si Lola. Nakaupo lamang siya sa kama, tanga ng rosaryo, habang si Renato ay naglalakad paikot-ikot. Hindi alam kung paano sisimulan ang susunod na hakbang. Sabi, "Hindi tayo pwedeng tumahimik," sabi ni Lolo Renato habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Kailangan nating isumbong sa kapitan. Baka sakaling may nakakita rin." Ngunit umiling si Lola. Paano kung totoo ang sinabi ng lalaki? Paano kung may mga kasabwat sila sa loob ng barko? "Wala tayong laban, Renato. Wala." Tahimik silang pareho. Sa labas,
Maririnig ang musika ng mga pasaherong nagkakantahan sa lounge. Wari walang alam sa trahedyang naganap sa ibabaw ng alon. Ang kaibahan ng kanilang mundo ay napahalayo. Sila, puno ng kaba at hiwaga. Ang iba, nagtatampisaw sa kasiyahan. Inabukasan, lumapit si Lolo Renato sa information desk upang humingi ng tulong. Miss, mahinahon niyang wika sa receptionist, may babaeng nahulog kagabi. Ang asawa ko mismo ang nakakita. Kailangan naming makausap ang kapitan. Ngunit napansin niyang agad itong tumigil sa ginagawa at ang ngiti sa labi ng receptionist ay tila pilit. Sir, wala pong naitalang insidente kagabi. Baka po nagkamali lang ang asawa ninyo o baka napapanaginipan lang po. Hindi yun panaginip, mariing sabi ni Lolo. Hindi niyo ba naiintindihan? May babaeng pinatay sa barkong to. Biglang sumingit mula sa likuran si Mateo, nakasuot ng parehong uniforme at may hawak na clipboard. Sir, kailangan ko kayong pakiusapan na bumalik sa inyong silid. Ang asawa niyo po kasi medyo naaapektuhan daw ng sobrang stress. Hindi ba Ma'am Esperanza? Lumingon si Lola sa kanya. Nanginginig ngunit hindi nagsalita. Naramdaman niyang parang may tumikim sa kanyang kaluluwa. Ang pagdududa ng lahat, ang katahimikan ng mga saksi, at ang bigat ng lihim na hindi niya kayang isiwalat. Pagsapit ng gabi, nakaupo silang mag-asawa sa veranda ng kanilang silid. Tahimik, walang imikan. Tanging ingay ng alon at hampas ng hangin ang maririnig. Toy, mahinang wika ni Lola. Kung may Diyos man, ipagdasal mo sanang hindi siya natutulog. Dahil kung hindi ako mabibigyan ng katarungan, sana siya na ang magparusa. Pagdating nila sa Manila Port, sinalubong sila ng init ng araw at ng mga taong masigla, tila walang alam sa madilim na lihim na dala nila. Ang una nilang ginawa ay magtungo sa istasyon ng pulisya. Ngunit sa halip na tulungan sila, tila pinagtawanan lamang sila ng isang opisyal. Lola, alam niyo bang walang report na ganon? Lahat ng pasahero accounted for. Baka po nagkamali kayo ng nakita, sabi ng pulis habang nakangiti. Tila walang malasakit. Hindi ako nagkamali, sigaw ni Lola, halos manginig ang boses. Buhay ko ang kapalit, pero nakita ko kung paano niya itinulak ang babae. Ngunit tumalikod lang ang pulis at nagsabing, kung wala pong katawan, wala pong kaso. Bago pa man sila makauwi, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang tinutuluyan. Bumaba roon ang dalawang lalaki na pawang nakaitim at may suot na sunglasses. Isa sa kanila ang nag-abot ng sobre kay Lolo Renato. Para po yan sa inyo, galing kay Mrs. Donatella Mabiyas. Payo lang, wag na kayong magsalita tungkol sa nakita nyo. Isipin nyo na lang daw, imahinasyon ng matanda. Binuksan ni Lolo ang sobre, 5,000 piso at isang sulat na may pirma ni Donatella. Para sa inyong katahimikan. Kung gusto nyo ng payapang buhay, itikom nyo ang bibig nyo. Maraming mata kahit sa inyong baryo. Napasandal si Lola sa upuan. Nanginginig ang mga kamay. Renato, pati sa lupa, hinahabol pa rin tayo ng kasamaan. Hindi natin tatanggapin to, mariing sagot ni Lolo, sabay punit sa sobre. Ngunit alam nilang kahit itapon nila ang pera, hindi nila maitatapon ang takot. Makalipas ang ilang linggo, sinubukan nilang muling magsumbong sa media. Ngunit tinawanan lang sila. Fake news yan, sabi ng isang mamamahayag. Walang record, walang video, walang testigo, kayo lang. Unti-unti bumalik sila sa kanilang bayan sa San Mariano. Tahimik na baryo, puno ng mga taong abala sa kanilang kabuhayan. Ngunit simula noon, parang nagbago ang tingin ng mga kapitbahay. Maraming bumubulong sa likod nila. Si Lola raw nakakakita ng multo sa barko. Imbento lang yan, gusto lang siguro ng pansin. Hindi na lumalabas si Lola Esperanza. Sa tuwing sisilip siya sa bintana, pakiramdam niya'y may mata sa dilim na nakamasid.
Gabi-gabi, ginugulat siya ng mga bangungot. Ang sigaw ni Selena, ang tunog ng tubig, at ang matinis na tili bago ito nawala sa alon. Minsan, nagising siya sa gitna ng gabi, pinagpapawisan. Renato, mahinang wika niya, naririnig mo ba yung boses? Anong boses nang? Tanong ni Lolo habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Yung sigaw, tulong, tulong, paulit-ulit, parang galing sa dagat. Walang masabi si Lolo. Ang tanging nagawa niya ay yakapin si Lola ng mahigpit. Habang sa labas, naririnig ang hampas ng hangin at ang alon na tila kumakanta ng nakakatakot na awitin. Paalala ng isang krimeng tinakpan ng pera at kapangyarihan. At simula noon, alam ni Lola Esperanza na hindi na siya ordinaryong saksi. Isa na siyang bilanggo ng katotohanang ayaw pakinggan ng mundo. Mabilis na lumipas ang mga araw at ang bawat gabi ay tila nagiging mas mahaba para kay Lola Esperanza. Mula nang marinig niya ang boses ni Selena sa mga bangumot, hindi na siya nakakatulog ng mahimbing. Tuwing pipikit siya, bumabalik sa isipan niya ang eksenang iyon sa dek ng barko. Ang sigaw, ang hampas ng alon, at ang malamig na titig ni Donatella bago ito lumayo. Ngunit sa pagdaan ng mga buwan, may mas mabigat na pangyayari. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Lolo Renato, bigla itong humawak sa dibdib. Nang, parang may tumutusok sa dibdib ko. Mahina nitong sabi, sabay laglag ng tinidor sa mesa. Renato, sigaw ni Lola, tumayo at tinulungan itong makahinga. Ngunit ilang segundo lang, natumba si Lolo at hindi na gumalaw. Nanginginig ang mga kamay ni Lola habang niyakap ang asawa. Renato, wag mo akong iiwan. Hindi pa tayo tapos. Kailangan pa nating ipaglaban yung nakita natin. Ngunit malamig na ilang oras lang, dumating ang ambulansya. Ngunit huli na ang lahat. Ang doktor ay umiling lamang. Cardiac arrest, ma'am. Baka dahil sa sobrang stress o takot. Tumigil ang mundo ni Lola Esperanza. Sa pag-uwi niya mula sa ospital, dala ang kabaong ng asawa. Pakiramdam niya'y naiwan siyang mag-isa laban sa isang halimaw na hindi nakikita. Si Donatella at ang kanyang kapangyarihan. Lumipas ang 4 na linggo mula sa libing at unti-unti bumalik sa normal ang baryo ng San Mariano. Ngunit si Lola hindi makalimot. Sa tuwing magmimisa siya sa simbahan, naririnig niya ang pangalan ni Donatella Mabias. Hindi bilang kriminal, kundi bilang isang donor ng simbahan. Pasalamatan po natin si ganyan Donatella Mabias sa kanyang napakalaking donasyon sa pagpapagawa ng bagong altar at feeding program. Sabi ng pari habang pumapalakpak ang mga tao. Nakatungo lamang si Lola. Nanginginig ang labi. Diyos ko, siya pa ang pinupuri nila. Bulong niya habang hawak ang rosaryo. Habang yung pinatay niya, walang kahit sinong nagdasal. Isang araw, nagpasya siyang sumulat muli sa pulisya. Gumamit siya ng lubang typewriter na minana pa niya kay Renato. Ako po si Esperanza Relosa at ako ang nakasaksi sa krimen ni Donatella Mabias sa barkong MV Serafin. Matapos ang 2 pahina ng paglalahad, inadala niya ito sa Manila Police Headquarters. Lumipas ang 3 linggo, walang sagot. Kaya tumawag siya sa opisina gamit ang lumang telepono ng barangay. Tumigil si Lola sa pagsasalita. Sa kabilang linya, naririnig pa niya ang katahimikan. At saka tuluyang bumagsak ang telepono mula sa kanyang kamay. Mula noon, nag-iba ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay. Tuwing dumadaan siya sa kalsada, naririnig niya ang mga bulungan. Ayan yung matandang laging may kwento raw ng patay sa barko. Baka may tupak na yan. Wala naman daw ebidensya eh. Ang sabi pa, may boses daw na naririnig sa gabi. Nakakatakot, pinipilit niyang ipagsawalang bahala. Ngunit sa gabi, naririnig na rin
ang mga taong tumatawa sa labas ng kanyang bahay. Isang gabi, dumalaw si Aling Nida, ang kapitbahay niyang dating kasamahan sa simbahan. "Esperanza, anak, pakinggan mo ako," wika ni Nida habang bitbit ang plastik ng tinapay. "Hindi ka na bata, baka dapat mo nang kalimutan yang nakita mo. Baka nga panaginip lang yan." "Hindi panaginip, Nida," mariing sagot ni Lola. "Kung panaginip yan, bakit hanggang ngayon naririnig ko pa rin yung boses ni Selena? Bakit tuwing magsasara ko ng mata, nakikita ko pa rin kung paano siya lumubog sa dagat?" Tahimik si Nida. Inabot niya ang tinapay, ngunit halatang may takot din sa kanyang mga mata. "Magdasal ka na lang nang, baka mabigyan ka ng kapayapaan." Nang umalis si Nida, umupo si Lola sa upuan ni Lolo Renato. Mahinang sabi niya, "Kung nasaan ka man, gabayan mo ako. Hindi ako pwedeng tumigil. Hindi ko pwedeng hayaang mabaon sa limot yung ginawa niya." Kinabukasan, nagpunta siya sa bayan para hanapin ang isang kilalang abogado, si Attorney Gilmar Ponce, na minsan nang tumulong sa mga mahihirap na kaso. Ngunit pagpasok pa lang niya sa opisina, sinalubong siya ng malamig na pagtanggi. "Pasensya na, Lola," sabi ng sekretarya. "Hindi po tinatanggap ni Attorney 11 ang mga kaso na walang ebidensya." Sabi pa nga niya, baka guni-guni lang ng matanda. Tumayo si Lola, halos manghina. Ang bawat salitang matanda, guni-guni, imahinasyon, ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatagos sa puso niya. Pag-uwi niya sa bahay, napaupo siya sa veranda. Sa malayo, tanaw niya ang mga batang naglalaro at nagtatawanan. Habang siya, nakamasid lang sa kalangitan, tumilim ang paligid. Sa katahimikan ng gabi, narinig niyang muli ang tunog ng dagat kahit wala naman siyang katabing ilog. Mula sa isip niya, umalingaw-ngaw ang boses ni Selena. Mahina, malungkot. "Lola, tulungan mo ako." Tumulo ang luha ni Lola. "Hindi kita nakakalimutan, anak. Kahit lahat sila maniwala na baliw ako, alam kong totoo ka. At darating din ang araw na sila mismo ang maniniwala." Ngunit habang sinasabi niya ito, sa kabilang dulo ng bayan, lumabas sa balita sa radyo ang pangalan ni Donatella Mabias bilang isa sa mga finalist ng Most Influential Woman of the Year. Ang buong bayan ay humahanga sa babaeng iyon habang si Lola nag-iisa sa dilim, tangan ang rosaryong basang-basa ng luha. At sa katahimikan ng gabing iyon, nanumpa siya sa hangin. "Hindi ako titigil. Hanggat may hininga ako, iparirinig ko sa lahat ang katotohanan." 7 taon ang lumipas mula nang pumanaw si Lolo Renato. Sa panahong iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Lola Esperanza Relosa. Ang dating masigla at palabirong guro ay naging tahimik at mailap. Ang kanyang bahay sa baryo ng San Mariano ay tila isang libingan ng alaala. Puno ng lumang retrato, tuyong bulaklak at mga sulat na hindi kailanman pinansin ng mga otoridad. Isang umaga ng Hunyo, habang nagwawalis si Lola sa bakuran, napansin niya ang mga kabataang nakatambay sa tindahan ni Aling Nida, nagkakagulo sa cellphone. "Uy, grabe to! Tingnan mo! May babaeng natagpo ang buhay sa Cambodia. Akala daw ng pamilya niya, matagal na siyang patay." Sigaw ng isa. Hindi sana niya iyon papansinin, ngunit nang marinig niya ang salitang natagpo ang buhay sa dagat 7 taon na ang nakalipas, biglang kumabog ang dibdib ni Lola. Nilapitan niya ang mga binata. "Anak, patingin nga niyan." Mahina niyang sabi, halos pabulong. Inabot ng isa ang cellphone at doon, sa maliit na screen, nakita niya ang mukha ng babae. Payat, maputla, ngunit pamilyar ang anyo. May peklat sa noo at may suot na lumang singsing na tila ginto, ngunit kupas na. Napahawak si Lola sa dibdib. "Diyos ko, hindi pwedeng ako lang ang nakakita niyon. Siya yun.
Bulong niya habang nanlalamig ang mga kamay. Kilalang niyo po, Lola? Tanong ng isa. Mumiti siya ng pilit. Hindi, anak. Parang nakita ko lang dati. Ngunit sa loob niya, parang may apoy na muling nagliyab. Si Selena, ang babaeng itinulak niya mismo ng mga mata sa dagat, ngayoy muling lumitaw. Agad siyang umuwi, kinuha ang lumang kahon sa ilalim ng kama at binuksan ito. Nandoon pa rin ang isang pirasong papel, kopya ng reklamo niyang tinanggihan ng pulisya at lumang larawan mula sa cruise trip nila ni Renato, kung saan sa likod makikita si Selena na nakangiti habang kumakaway sa kamera. Kung totoo to, anak, hindi ako titigil, bulong ni Lola habang nanginginig ang kamay. Baka ito na yung sagot ng Diyos sa 7 taon kong panalangin. Kinabukasan, tumungo siya sa internet cafe sa bayan. Unang beses niyang gumamit ng computer mula nang mamatay si Lolo. Manang, pakitulong naman po ako magbukas ng Facebook, sabi ng operator, isang dalagitang nagngangalang Riva. Opo Lola, ano pong hahanapin niyo? Yung babaeng natagpo ang buhay sa Cambodia, sabi nila, kamukha ni Selena Mabias. Tinype ni Riva sa search bar at lumabas ang 12 ng artikulo mula sa mga online news sites. Filipina found alive after 7 years of missing at sea, rescued by local fishermen in Sihanoukville, Cambodia. Woman claims to have escaped human trafficking syndicate. Since she was thrown off a cruise ship, tumulo ang luha ni Lola habang binabasa ang headline. Diyos ko, siya nga. Lola, gusto niyo po bang i-play ko yung video interview? Kanong ni Riva. Tumangol siya. Lumabas sa screen ang isang babae. Maputla. Mahina ang boses, ngunit may determinasyon sa mga mata. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Pero naaalala ko ang malamig na tubig, ang mukha ng taong nagtulak sa akin, Donatella. Biglang napasigaw si Lola. Donatella, narinig mo yun, Riva? Siya nga ang sinabi ko noon. Nagulat ang dalagita. Lola, kilala niyo po talaga siya? Tumango si Lola. Nangingilid ang luha. Hindi lang kilala, anak. Ako ang saksi sa krimen niya. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Binuksan niyang muli ang lumang radyo at halos buong araw ay nakatutok sa mga balita. Muli niyang narinig ang pangalan ni Selena. At ngayon, may charity organization daw na tumutulong dito, ang Hand of Hope International. Isang grupong tumutulong sa mga biktima ng human trafficking sa Southeast Asia. Doon siguro siya dinala, bulong ni Lola habang nakatingin sa larawan ng barko sa dingding. Hindi siya nalunod, dinala siya, inamit siya, pero binuhay siya ng Diyos para bumalik. Kinabukasan, pumunta siya sa simbahan. Sa altar, lumuhod siya at nagdasal ng taimtim. Panginoon, kung binigyan mo siya ng pangalawang buhay, tulungan mo rin akong gamitin ang natitira kong panahon para itama ang mali. Kahit sino pa ang kalaban ko, kahit si Donatella. Matapos magdasal, tumayo siya. Kinuha ang maliit niyang bag at kinuha ang natitirang ipon sa alkansiya. Kung mabubuhay man ako sa Maynila, bahala na. Pero hindi ako pwedeng manatili rito na parang walang nangyari. 2 araw ang lumipas bago siya makasakay ng bus patungong Maynila. Habang bumabaybay ang sasakyan sa daan, tanaw niya ang mga bundok ng Nueva Ecija at ang papalubog na araw. Sa tabi ng bintana, pinipigilan niyang mapaiyak. Toy, kung buhay ka lang, baka sinamahan mo ako. Pero gagawin ko to para sa atin. Pagdating sa Maynila, halos himatayin siya sa ingay at liwanag. Sa gitna ng EDSA, parang nalulunod siya sa dami ng tao. Ngunit sa kabila ng takot, pumunta siya sa unang lugar na naisip niya, ang estasyon ng Channel 9 News, kung saan minsang nagtrabaho ang pamangkin ng kaibigan niya. Ma'am, appointment po ba kayo? Tanong ng guard. Ay, wala anak, pero may dala akong mahalagang impormasyon tungkol sa babaeng tinulak sa barko 7 taon na ang nakaraan. Lola, baka gusto niyo pong umupo muna? Hindi na anak,
Kailangan kong makausap si Miss Tia Vergara, yung reporter na nag-interview kay Selena. Ilang minuto lang, lumabas ang isang babaeng nasa late 30s, may suot na ID. Ako si Tia, kayo po si? Ako si Lola Esperanza Relosa. Ako ang nakasaksi sa pagpatay sa kanya noon. Pero ngayon, alam kong buhay siya. Nanlaki ang mga mata ng reporter. Sandali, kayo po ba ang tinutukoy sa lumang police report na ipinasa sa amin noon pa? Yung kaso laban kay Donatella Mabias? Tumango si Lola. Ako yun, at hindi ako titigil hanggat hindi naririnig ng lahat ang totoo. Tahimik si Tia bago siya inalok ng upuan. Lola, kung totoo yan, baka ito na ang simula ng isang malaking pagbubunyag. Ngumiti si Lola, hawak ang rosaryo. Hindi ito simula, iha. Ito at pagpapatuloy ng katotohanan na itinago ng alon sa loob ng 7 taon. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang katahimikan, muling nabuhay sa puso ni Lola Esperanza ang apoy ng hustisya. Apoy na handang sumunog sa kasinungalingan ni Donatella. Gaano man ito katagal itinago, isang umaga, habang nakikinig si Lola Esperanza sa lumang radyo niya sa baryo, biglang huminto ang kanyang paghahabi ng sinulid nang marinig ang balitang ikinagulat ng buong bansa. Breaking news! Matapos ang 7 taong pagkawala, natagpuan at nakabalik sa Pilipinas si Selena Mabias, ang babaeng pinaniniwalaang nalunod sa isang cruise ship. Buhay siya at ngayon ay handa nang magsalita. Napatigil si Lola, halos hindi makahinga. Muling kumabog ang dibdib niya. Selena, mahinang sambit niya. Lumapit si Aling Nida, ang kapitbahay niyang madalas bumisita. Esperanza, narinig mo yung balita? Yung babae sa TV, buhay daw. Sabi nila, natagpuan sa Cambodia. Tapos na yun nandito na. Tumango si Lola, nanginginig. Oo, Nida, siya yun. Siya yung nakita kong itinulak. Diyos ko, akala ko'y nilamon na ng dagat. Agad nilang binuksan ang lumang telebisyon ni Lola. May lumabas na imahe ng babae. Payat, maputla, may mga galos sa braso at may maliit na peklat sa noo. Pero ang mga mata, iyon ang hindi nagbago. Mga matang minsang puno ng takot, ngunit na yon ay may lakas na hindi kayang itago. Ako po si Selena Mabias, mahinahon niyang sabi sa kamera. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Naalala ko lang ang malakas na hampas ng alon, ang malamig na tubig at ang mukha ng taong nagtulak sa akin. Pagkatapos, nagdilim na ang lahat. Tumulo ang luha ni Lola habang pinagmamasdan ang telebisyon. Salamat Panginoon, hindi mo hinayaang mabaon ang katotohanan. Nagpatuloy si Selena sa kanyang salaysay. Ako po ay tinangay ng agos at natagpuan ng mga mangingisda sa Cambodia. Hindi ko alam kung gaano katagal akong wala sa sarili, pero pagmulat ko nasa kamay na ako ng mga taong gumamit sa akin. Ginamit nila ako bilang katulong at nang tumakas ako, doon ako nakilala ng isang charity group na tumulong sa mga biktima ng human trafficking. Isa sa mga nagligtas sa akin ay isang babaeng Pilipina din, si Rhea Guzon mula sa Hand of Hope International. Lahat ng nanonood ay natulala. Pati ang mga kapitbahay ni Lola nagsidatingan sa kanyang bahay para makiusyoso. Siya nga yun, di ba? Bulong ng isa. Akala ko patay na yun. Baka naman kamukha lang. Sabi naman ng isa. Ngunit si Lola ay hindi nagduda ni kaunti. Hindi yan kamukha lang, sabi ni Lola, mariin. Ako mismo ang nakakita sa kanya bago siya itinulak. Sa interview, hawak ni Selena ang isang sobre. Makapal, puti at tila mahalaga. Pinakita niya ito sa mga kamera. Ito po ang patunay ng lahat. Matagal ko itong tinago dahil sa takot at sa banta ng mga taong nasangkot. Pero oras na para ilabas ito. Nagtanong ang reporter, ano po yan, Miss Mabias?
Ngumiti si Selinang mapait. Isang DNA result. Patunay ng isang lihim na matagal nang nilihim ng pamilyang kinalakihan ko. Nang marinig iyon, nagsigawan ng mga tao sa paligid ng TV. DNA? Aba, mukhang may malaking revelasyong yan, sabi ng isa. Ngunit si Lola, nanatiling tahimik. Alam niyang hindi basta-basta ang hawak ni Selina. DNA result ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay katotohanang maaaring yumanig sa pangalan ng mga makapangyarihan. Ilang araw matapos ang balita, muling lumabas sa telebisyon si Selina. Ngayon ay bumalik na sa Pilipinas, sakay ng eroplano galing Cambodia. Pagbaba niya sa airport, sinalubong siya ng mga cameraman at mga reporter. Ngunit higit sa lahat ng nakapukaw ng pansin ng lahat ay ang batang lalaki na hawak niya sa kamay. Mga 6 o 7 taong gulang, payak ngunit maayos ang bihis at may mga matang kapareho ng kay Selina. Selina? Sigaw ng isang reporter. Sino po yung bata? Anak ninyo ba siya? Ngumiti si Selina bagamat may luha sa mga mata. Oo, anak ko siya. Siya ang dahilan kung bakit ako nabuhay. At siya rin ang magpapatunay kung gaano kalalim ang kasinungalingang itinago sa likod ng apelido ng mga mababait kuno. Habang nanunood si Lola, nanginginig ang kamay niya sa hawak na rosaryo. May anak pala siya. Ibig sabihin, hindi niya natapos ang sasabihin. Ngunit alam niya sa puso niya na may mas malalim pang katotohanang malalantad. Ilang araw lang, pumutok sa social media ang mga larawan ni Selina at ng bata. Lahat ng media outlets ay nag-uunahan sa balita. The woman who survived the waves. Iyon ang tawag sa kanya ng mga headline. Ngunit may isa pang pangalan na muling sumingaw, ang kay Donatella Mabias, ang kanyang madrasta. Sa isang pahayag mula sa kampo ni Donatella, sinabi ng abogado nito, ang mga alegasyon laban kay Guning Donatella Mabias ay walang katotohanan. Si Selina ay matagal nang may problema sa pag-iisip at hindi maaasahan ang kanyang mga pahayag. Ang sinasabi niyang DNA result ay hindi kinikilala sa korte. Ngunit ang mga mata ni Lola Esperanza, sa tuwing mapapanood niya si Donatella sa TV, ay napupuno ng galit at determinasyon. Kasinungalingan ulit. Kahit kailan, marunong siyang magtago sa likod ng pera. Isang gabi, habang nakaupo si Lola sa harap ng telebisyon, kumatok si Riva, ang dalagitang tumulong sa kanya noon sa internet cafe. Lola, may press conference daw bukas si Selina. Sabi nila, maglalabas na siya ng buong kwento. Gusto niyo po bang sumama? Pwede ko kayong ihatid? Hindi nagdalawang isip si Lola. Oo anak, matagal ko nang hinihintay to. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe papuntang Maynila. Sa loob ng malaking hotel kung saan ginanap ang press conference, nakaupo si Lola sa pinakalikod, suot ang kanyang lumang bestidang kulay beige. Sa entablado, nakita niya si Selina. Ngayon ay nakangiti, hawak ang kamay ng batang lalaki. 7 taon akong tinanggalan ng boses, sabi ni Selina sa mikropono. Pero ngayon, naririto ako para sabihin sa lahat. Hindi ako nabaliw, hindi ako nag-imbento. May taong nagtulak sa akin at alam niyo kung sino siya. Mainit ang mga ilaw ng entablado. Nasa harap ng 12-dosenang mamamahayag si Selina Mabias, natasuot ng simpleng puting bestida, habang sa tabi niya ay nakaupo ang batang lalaki, si Elio, 7 taong gulang. Tahimik ang bata, nakayuko, ngunit malinaw na makikita sa mukha nito ang mga matang kaparehong-kapareho ni Donatella, ang parehong hugis ng ilong, ang matulis na panga, at ang kakaibang ngiti na tila may halong lihim. Magandang hapon po, panimula ni Selina. Mahina ngunit matatag ang tinig. Matagal kong itinago ang lahat ng ito, hindi dahil sa takot,
kundi dahil gusto kong malaman ng lahat kung ano ang tunay na nangyari sa akin. Sa isang sulok ng silid, naroon si Lola Esperanza, tahimik na nakaupo. Pinagmamasdan niya si Selena habang hawak ang rosaryo sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi ay si Riba, na halos hindi rin makahinga sa tensyon ng eksena. Ang batang ito, sabay tingin ni Selena kay Elio, ay hindi lang basta bata. Siya ang ebidensya ng kasalanang itinago ng isang babaeng itinuring kong ina. Nabulabog ang mga mamamahayag. Mabilis na kumislap ang mga kamera. Miss Selena, tanong ng isang reporter, sino ang tinutukoy ninyong babae? Ngumiti si Selena ng mapait. Si Donatella Mabias. Tahimik ang lahat. Ang pangalan ay parang sumabog na granada sa kwarto. Matagal ko siyang tinawag na mama, kahit hindi ko alam kung bakit lagi niya akong tinitingnan na may galit. Pero nang makita ko ang dokumento ng DNA test na tinago niya sa safe ng bahay namin, doon ko nalaman ang lahat. Kinuha ni Selena mula sa bag ang isang lumang folder, may marka ng Metragene Laboratories. Ayon sa test result, ako at si Donatella ay hindi mag-ina. Sa katunayan, magkakapatid kami sa ama. Magkakapatid, bulalas ng isang mamamahayag. Tumango si Selena habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang ama ko, si Federico Mabias, ay matagal nang may lihim na relasyon kay Donatella bago pa sila ikinasal ni Mama Teresa, ang tunay kong ina. Lumakas ang bulungan sa paligid. Ang ibang reporter ay nagpalitan ng tingin. Isa sa kanila ang nagtanong, ibig niyo bang sabihin bago pa man naging madrasta niyo si Donatella, naging karelasyon na siya ng sarili niyong ama? Hindi ko alam noon, sagot ni Selena. Bata pa ako. Pero nang lumaki ako, napansin kong iba ang paraan ng pagtrato niya sa akin. Palagi niyang sinasabing, may lahi kang hindi mo dapat ipagmalaki. At hindi ko maintindihan noon kung bakit. Umiling si Lola Esperanza sa likod, bulong niya sa sarili. Kaya palang ganon ang galit ng babae sa kanya. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Hinawakan ni Selena ang kamay ni Elio at nagsalita muli. Ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo si Elio. Akala ng lahat, anak ko siya sa lalaking nakilala ko sa Cambodia. Pero hindi. Hindi ako ang tunay niyang ina. Ha? Sabay-sabay na tanong ng mga mamahayag. Huminga ng malalim si Selena. Ang tunay niyang ina ay si Donatella Mabias. At ang ama ay ang mismong ama ko, si Federico. Parang huminto ang oras. Wala ni isa mang nakapangsalipa. Tanging ang mga kamera lang ang maririnig. Nasunod-sunod ang click. Habang lumapit si Lola Esperanza sa harap, hindi na napigilang tumayo. Selena, mahinang tawag niya. Ngayon ko lang lubos na naintindihan kung bakit mo kailangang bumalik. Hindi lang ito laban mo. Laban din ito ng mga taong pinatahimik niya noon. Lumingon si Selena at ngumiti ng may luha. Lola, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa tapang mo 7 taon na ang nakalipas, baka hanggang ngayon nasa kadiliman pa rin ako. Sa likod ng entablado, dumating ang ilang mga taong may kasamang kamera, mga tauhan ni Donatella, pinamumunuan ng kanyang abogado, si Attorney Remo Alviar. Miss Mabias, sigaw ng abogado, puro kasinungalingan ang lahat ng yan. Wala kang karapatan na sirain ang pangalan ng kliyente ko. Tumayo si Selena, humarap sa kanya. Kasinungalingan? Nasa harap niyo ang DNA test. Nasa harap niyo ang bata. Ano pa ang kailangan ninyo? Sumingit si Attorney Alviar. Baka gusto mong malaman ng publiko na ang mga dokumentong hawak mo ay peke. Gawa-gawa ng isang desperadong babae. Mabilis na sumingit si Fea Vergara, ang reporter na unang nagbalita kay Selena. Attorney Alviar, kung totoo yan, bakit hindi ninyo pinapayagan ang independent test? Handang magbigay ng kopya si Selena sa korte. Hindi na sumagot ang abogado. Umismid ito at tuluyang umalis, kasunod ng mga tauhan ni Donatella. Ngunit bago siya lumabas,
may isang babaeng nakamasid sa pintuan. Matangkad, elegante, nakaitim. Si Donatella mismo. Ang mga mata nito'y malamig at puno ng galit. "Selina," sabi niya sa mababang tinig, "hindi ka pa rin natuto. Akala mo ba matatapos to dahil sa mga salita mo?" Ngumiti si Selina, ngunit may paninindigan sa mga mata. "Hindi ko kailangang maghiganti, Donatella. Ang katotohanan na mismo ang sisira sa iyo." Lumapit si Donatella at tumingin kay Elio, na ngayon ay nakatingin din sa kanya na parang kilala siya. "Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo, bata." Bulong ni Donatellang tumalikod. Ngunit bago siya makalayo, sinambit ni Selina ang mga salitang tumigil sa lahat ng ingay sa kwarto. "Nang itinulak mo ako sa dagat, akala mo matatapos na ang kasalanan mo. Pero ako ang alon na hindi mo mapapatay." Nang umalis si Donatella, napuno ng palakpakan at sigawan ang silid. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Lola Esperanza si Selina. "Anak," wika niya, "ang totoo, laging lalabas kahit gaano pa ito katagal ilibing. Hindi mo kailangang gumanti, ang katotohanan na ang gaganti para sa iyo." Ngumiti si Selina, humaplos sa buhok ni Elio at bumulong. At ang batang to, siya ang patunay na kahit sa pinakadilim na lihim, may inosenteng buhay pa ring isinilang para maging liwanag. At sa sandaling iyon, alam ni Lola Esperanza na nagsisimula na ang tunay na paghuhukom, hindi ng batas, kundi ng katotohanan mismo. Puno ang hall ng mamahaling hotel sa Makati ng araw na iyon. Nakatayo sa gitna ng entablado si Selina Mabiyas. Kasuotan niya'y puting suit, simple ngunit elegante. Sa tabi niya, hawak niya ang kamay ng anak na si Elio, na ngayon ay maayos na ang anyo, nakapolo at may matatalas na matang tila nakamasid sa bawat mukha sa silid. Sa harap ng entablado, daan-daang kamera ang nakatutok. Mga mamamahayag, reporter at ilang sikat na personalidad ang dumalo. Ang usap-usapan ng lahat, ang babaeng itinulak sa dagat, muling bumangon at handang ibunyag ang pinakamalaking eskandalo ng dekada. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Donatella Mabiyas, nakaitim na dress, may suot na itim na shades at katabi ang abogado nitong si Attorney Remo Alviar. Tahimik ang mukha ni Donatella, ngunit bakas ang tensyon sa kanyang mga mata. "Magandang hapon po," panimula ni Selina sa harap ng mikropono. "Narito tayo ngayon hindi para sirain ang sinuman, kundi para ilabas ang katotohanang itinago sa likod ng pera at kapangyarihan." Sumagot agad si Attorney Alviar, habang pinipigilan si Donatella na magsalita. "Ang kliyente ko ay pumunta rito bilang tanda ng kanyang respeto sa investigasyon, pero malinaw naming ipinapahayag na ang lahat ng alegasyon ay kasinungalingan." Ngumiti si Selina ng mapait. "Kung ganon, hayaan nating ang mga ebidensya ang magsalita." Ipinakita niya sa malaking LED screen ang mga larawan ng barko, mga kuha ng MV Serafin bago ang insidente. Sunod ay ipinasok ang ilang CCTV clips na kuha mula sa deck noong gabing itinulak siya. May bahagyang kalabuan, ngunit malinaw na makikita ang dalawang babaeng nagtatalo. "Paki-zoom po," sabi ni Selina. Lumapit ang teknisyan. Doon nakita ng lahat ang eksena. Isang babaeng nakapilak na damit, marahas na hinawakan sa braso ang isa pang babae. Ang sumunod na segundo, ang mabilis na pagtulak. Isang sigaw, isang katawan na nahulog sa dagat. "Diyos ko!" bulong ng isang reporter. Nang matapos ang clip, natahimik ang buong hall. Ilang segundong ng katahimikan bago marinig ang bulong ni Donatella. "Hindi yan ako. Wala akong kinalaman dyan. Edited yan." "Talaga?" sagot ni Selina. Malamig ang tinig. "Kasi hindi lang video ang hawak ko." Mula sa gilid ng entablado, pumasok si Lola Esperanza. Mabagal ang lakad ngunit matatag ang bawat hakbang. Ang mga flash ng kamera ay tila kulog na sumalubong sa kanya. "Lola Esperanza Rellosa,"
Sabi ni Selena, ang nag-iisang saksi na nakakita sa nangyari 7 taon na ang nakalipas. Tumango ang matanda, humarap sa mga tao. Nakita ko siya. Nakita ko kung paano itnulak ni Donatella si Selena. Hindi ako nagkamali kahit ilang ulit nila akong sabihing baliw. Lumapit si Donatella, hindi na napigilan ang sarili. Matanda ka na. Guni-guni mo lang yan. Wala kang pruweba. Tumingin si Lola diretso sa kanya. Wala akong kailangan patunayan sa isang taong marunong lang magsinungaling. Ang mata ng matanda ay hindi bulag sa kasamaan. Umugong ang bulungan sa buong hall. Ang mga kamera ay nakatutok sa mukha ni Donatella na ngayon namumula sa galit. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo, matanda. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, tumayo si Selena at dahan-dahang hinila si Elio papalapit. Donatella, mahinahon niyang sabi, alam kong gusto mong itanggi ang lahat. Pero paano mo maipapaliwanag ito? Tahimik ang lahat nang iniharap ni Selena si Elio sa gitna ng entablado. Ang bata ay naguguluhan, ngunit nakatingin sa mukha ni Donatella. Parang may koneksyong hindi maipaliwanag. Anak, mahina ang sabi ni Donatella. Hindi sinasadya ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Agad niyang tinakpan ang sarili, ngunit huli na. Nagpatuloy si Selena. Ang batang ito ay si Elio Mabias, 7 taong gulang. Bago ka tumanggi ulit, pakitingnan mo ito. Kinuha niya mula sa folder ang dokumento at ipinakita sa mga kamera. Ito ang DNA result na nagpapatunay na ikaw at ang bata ay mag-ina. At higit pa ron, ikaw at ang ama ko, si Federico Mabias, ang mga magulang niya. Muling nabalot ng katahimikan ang silid. Ang mga reporter ay tila napako sa kinatatayuan. Ako at ang iyong ama, mahinang ulit ni Donatella, tila hindi makapaniwala. Hindi totoo yan. Hindi mo ba talaga maaalala? Tanong ni Selena, nilapitan siya. O ayaw mo lang alalahanin kung paano mo pinaniwala ang lahat na stepmother kita, gayong sa totoo'y kapatid lang kita sa ama. Lumapit pa siya, unti-unting tinanggal ang sunglasses ni Donatella. Tingnan mo sa mata ni Elio. Nakikita mo ba? Yan ang parehong mata ng lalaking minahal mo ng patago at ipinagkanulo mo sa harap ng buong pamilya. Nagpalitan na makabulungan ang mga tao sa silid. Grabe to, magkapatid pala sila? Paano nagawa ni Donatella yon? Nanginginig ang kamay ni Donatella. Sinungaling ka, sigaw niya. Ginagamit mo lang yung bata para sirain ako. Hindi ko kailangang sirain ka, sagot ni Selena. Sinira mo na ang sarili mo noong itinulak mo ako sa dagat para burahin ang ebidensya ng sarili mong kahihiyan. Naglakad si Donatella papalapit kay Selena. Tila gusto siyang hampasin, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Ma'am, wag! Sigaw ni Attorney Alviar. Ngunit lumapit si Elio, tahimik, at hinawakan ang kamay ni Donatella. Mama, bulong ng bata, inosente at walang alam sa kasalanan ng ina. Napahinto si Donatella, parang sumabog ang emosyon sa kanyang dibdib. Ang galit, takot at kahihiyan ay nagsama-sama. Tumulo ang luha niya, ngunit agad niyang pinunasan. Hindi kita kilala, wika niya. Inig na pilit pinatatag. Hindi kita kilala. Lumapit si Selena, hinawakan ang balikat ng bata. Huwag mong sabihing hindi mo kilala ang dugo mo. Dahil kahit itanggi mo, pareho kayong may kasalanan ng ama ko. Ang pinagkaiba lang, ako'y biktima. Ikaw ay halimaw na nagtulak sa sarili mong kapatid. Walang sumagot. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash, habang si Donatella ay tila tuluyang nawalan ng lakas. Si Lola Esperanza, sa gilid, pinikit ang mga mata at nagdasal ng mahina. Salamat, Panginoon. Sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Ilang sandali pa, nagsimulang mag-ingay ang mga reporter. Sunod-sunod na tanong. Flash,
Sigaw. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling tahimik si Donatella, nakaupo, nakayuko, tila gumuho ang mundo niya sa harap ng mga tao. At sa isang iglap, ang dating ginagalang na pangalan ng mga mabyas ay nabura kasing bilis ng alon na minsang tumabon sa barko. Habang lumalabas ng hon si Selina, kasama si Elio at Lola Esperanza, naramdaman niyang bumigat ang hangin. Pero sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot. Sa halip, ito'y pag-asa. Lola, sabi ni Selina habang hawak ang kamay ng matanda. Tapos na ang katahimikan. Mumiti si Lola bagamat may luha sa pisngi. Hindi pa anak, pero nagsimula na ang hustisya. Pumutok sa lahat ng balita kinabukasan. Donatella Mabias sinampahan ng kaso ng attempted murder at falsification of identity. Ipinahiya sa harap ng buong bayan. Selina Mabias muling nabuhay para sa hustisya. Ang mga dyaryo, radyo at telebisyon ay sabay-sabay na nagulat ng eskandalong yumanig sa buong bansa. Sa loob ng isang iglap, bumagsak ang imperyo ni Donatella Mabias na noon ay tinitingala bilang babaeng tagapagligtas ng mahihirap pero ngayoy itinuturing na halimaw na nagtago sa likod ng karangyaan. Sa labas ng Makati Regional Trial Court, nagkafagulo ang mga mamamahayag. Nakasakay sa isang itim na van si Donatella. Nakaposas, nakaitim pa rin, ngunit wala ng mga alahas na kuminang noon. Sa tabi niya, tahimik si Attorney Remo Alviar. Tila alam na ring wala nang ilalaban. Ma'am, gusto niyo bang magbigay ng pahayag bago kayo pumasok? Sigaw ng isang reporter. Tumitig lang si Donatella sa mga kamera. Hindi pa tapos to, malamig niyang sabi. Lahat ng to palabas lang ng mga taong gustong wasakin ako. Ngunit sa loob ng korte, ibang eksena ang naghihintay. Nakaupo si Selina sa kabilang panig, hawak ang kamay ni Elio, at sa tabi nila ang matandang si Lola Esperanza, nakaputing bestida at may hawak na maliit na rosaryo. Ready na po tayo? Tanong ni Thea Vergara. Ang reporter na ngayon ay tumulong sa kampanya ng katotohanan? Pumango si Selina. Oo, sa araw na to, gusto kong marinig ng buong bansa ang boses ni Lola. Siya ang simula ng lahat. Pagbukas ng pinto, dumagsa ang mga tao sa loob ng courtroom. Kanya-kanyang kinabahan ang mga naroroon. Sa harapan, nakaupo ang hukom na si Judge Arsenio Del Mundo, kilalang mahigpit pero makatarungan. Ang kaso, People of the Philippines versus Donatella Mabias sa salang attempted murder at falsification of identity, anunsyo ng clerk. Tumayo ang abogado ni Selina. Your Honor, we would like to present our first witness, Mrs. Esperanza Relosa, 79 years old, resident of San Mariano, Nueva Ecija. Lahat ay napalingon kay Lola habang dahan-dahan siyang lumapit sa witness stand. Inalalayan siya ni Selina at bago umupo, nag-sign of the cross siya. Pakisabi po ang buong pangalan ninyo, tanong ng abogado. Esperanza Relosa, mahinahon niyang sagot. Dating guro, retirado na po. Lola Esperanza, tanong ng abogado. Maaari niyo bang sabihin sa amin kung ano ang nakita niyo noong gabing iyon sa barkong MV Serafin? Napatingin si Lola sa korte at kahit nanginginig ang tinig, buo ang loob niya. 7 taon na ang nakalipas. Nakita ko kung paano itinulak ni Donatella Mabias si Selina sa dagat. Hindi aksidente yun. Narinig kong sinabi niya, burahin mo na ang kahihiyan ko. Tapos itinulak niya ang bata. Nagulat ang mga tao sa loob ng korte. May ilan pang napahinga ng malalim. Pag-uwi namin ng asawa ko, sinubukan naming magsumbong pero tinawanan lang kami. Sinabihan akong baliw, nagawa-gawa ko lang daw. Pero ngayon, narito ka pa rin, sabi ng abogado. Bakit mo pa rin ipinagpatuloy ang laban na to kahit walang naniwala? Ngumiti si Lola, nangingilid ang luha kasi nakita ko kung paano nalunod ang isang inosenteng kaluluwa at hindi ko kayang mamatay nang hindi ko man lang nasabing totoo.
Tumango ang hukom. Proceed. Sunod na ipinakita ng kampo ni Selena ang mga bagong ebidensya. Lumabas sa korte ang mga dating crew ng barko na ngayon ay handa ng magsalita. Isa-isa silang lumitaw. Si Mateo Duran, ang lalaking minsang nagtangkaring manakot kay Lola. At ang dalawa pang tauhan ni Donatella, sina Rico Talabis at Arman Villoria. Aminado ako, sabi ni Mateo habang nakayuko. Binayaran ako ni Ma'am Donatella para itago ang footage at patahimikin ang matandang saksi. Pero may mga voice recordings ako na magpapatunay kung sino talaga siya. Pinatugtog ng abogado ang voice recording. Sa loob ng courtroom, narinig ang tinig ni Donatella. Siguraduhin mong walang makakalam. Kung mag-ingay ang matanda, bayaran mo o patahimikin nyo na. Wala akong pakialam kung paano. Nang marinig yun, hindi napigilang mapaluha si Selena. Si Donatella naman ay namutla, ngunit pinilit pa ring ngumisi. Fake yan, sigaw niya. Walang katotohanan diyan. Lahat yan pinlano ni Selena. Ngunit nagpatuloy ang ebidensya. Mga dokumentong nagsasaad ng pagpapansipika ng birth certificate ni Selena noong bata pa ito para itago ang ugnayan nila ilang magkaibang tao, hindi magkapatid. Sa puntong iyon, nagpasya ang hukom na papasukin ang publiko at media. Lahat ng TV station ay nakatutok. Lahat ng tainga ay nakikinig. Nang pinatawag muli si Lola Esperanza para sa huling tanong, lumapit siya sa mikropono. Hindi ko hiniling na maging parte ng ganitong gulo. Pero kung to ang taraan para ipakita na ang katotohanan ay laging mas makapangyarihan kaysa sa kasinungalingan, handa akong tumestigo hanggang sa huling hininga ko. Tumindig ang mga tao sa loob ng korte. May ilan pang pumulandit ang palakpak. Ang hukom ay tila napatango. Mrs. Relosa, sabi niya, tangbayan ay may utang na loob sa katulad mong matapang na saksi. Matapos ang 3 linggong paglilitis, dumating ang araw ng hatol. Tahimik ang lahat nang basahin ng hukom ang desisyon. Base sa mga ebidensya, testimonya at dokumentong iniharap, ang hukuman ay nakakita ng sapat na dahilan upang hatulan si Donatella Mabiyas ng guilty beyond reasonable doubt sa kasong attempted murder at falsification of identity. Siya'y makukulong ng 15 taon at walang karapatang humawak ng anumang pampublikong posisyon o negosyo habang siya'y nabubuhay. Napatulala si Donatella. Hindi ako pwedeng makulong, sigaw niya habang nilalapitan ng mga pulis. Selena, hindi mo ako pwedeng ganyan. Kapatid mo ako. Ngunit humarap lang sa kanya si Selena, mahinahong tinig. Hindi mo ako kailangang tawaging kapatid. Dahil ang kapatid, hindi nagtutulak sa kapwa sa kamatayan. Lumapit si Lola Esperanza at hinawakan si Selena sa balikat. Tama na anak, ang Diyos na ang bahala sa kanya. Habang dinadala ng mga pulis si Donatella palabas, nagkagulo ang media. Ang dating Diyosang tinitingala, ngayoy tinatawag na ang babaeng lumubog sa sariling kasinungalingan. Paglabas ng korte, sinalubong si Selena ng mga tao. Mga nanay, mga matatanda, mga kabataang humanga sa kanyang tapang. Selena, sigaw ng isang reporter, ano ang pakiramdam mo na nakamit mo na sa wakas ang hustisya? Mumiti siya, humawak kay Elio, at tumingin kay Lola Esperanza. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa isang lola na naniwala sa akin kahit walang naniniwala. Ang hustisyang to, hindi lang para sa akin, para ito sa lahat ng pinatahimik. Napaluha si Lola, niyakap siya. Anak, sa wakas, tahimik na ang dagat. At habang lumulubog ang araw sa likod ng gusali ng korte, ang mga alon ng hustisya ay tuluyan ng umalpas, dala ang katotohanang minsang tinakpan ng yaman, ngunit hindi kailanman napatay ng panahon.
2 taon na ang lumipas mula nang tuluyang mahatulan si Donatella Mabias. Ang dating matapang at mapagmataas na babae ay ngayoy nakakulong sa Correctional Institute for Women, tahimik at malayo sa magarang buhay na dati niyang ginagalawan. Samantala, si Selena ay unti-unti nang nakabangon mula sa mahabang bangungot ng nakaraan. Sa maliit ngunit payapang bahay na inuupahan niya sa Antipolo, makikita siyang nag-aalmusal kasama ng kanyang anak na si Elio. Sa paligid ng bahay, may mga paso ng halaman at larawan sa dingding. Mga retrato nila ni Elio at ilang litrato ni Lola Esperanza na ngayoy itinuturing na nilang pamilya. "Ma, tapos na po ako sa gatas," sabi ni Elio habang nililinis ang tasa. Ngumiti si Selena. "Magaling anak, dahan-dahan lang ha, baka matapon ulit." Tumawa ang bata. "Hindi na po, promise." Sa simpleng eksenang iyon, hindi na kailangang sabihin ni Selena kung gaano siya kasaya. 2 taon mula nang magulo ang mundo niya. Ngayon, tila may bago na siyang simula. Hindi man marangya, pero puno ng katahimikan at pag-asa. Tuwing Sabado, sila ni Elio ay nagbibiyahe patungong San Mariano, ang baryong matagal nang tinirhan ni Lola Esperanza. Sa bawat pagbisita nila, nagdadala sila ng prutas, tinapay, at minsan ay gatas para sa mga bata sa kapitbahay. Pagdating nila ron, agad silang sinalubong ng matanda. "Selena! Elio!" sigaw ni Lola habang hawak ang baston. "Naku, lumaki ka na naman, bata ka!" "Nanang!" sigaw ni Elio sabay yakap sa kanya. "May dala po akong crinkles para sa inyo." Napangiti si Lola. "Aba, ikaw talaga, puro matamis, pero salamat apo. Gusto ko yan." Sa bawat pagdalaw, palaging may kwento si Lola. Sa ilalim ng punong mangga, nakaupo silang tatlo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Alam mo, Elio," sabi ni Lola, "ang buhay parang dagat. Minsan kalmado, minsan maalon. Pero tandaan mo to, ang totoo laging lalabas kahit gaano katagal mo pa yang itago." Tumingin ang bata sa kanya. Seryoso ang mukha. "Tulad po ni Mama, Nanang, kasi hindi siya sumuko." Ngumiti si Selena. Marahang hinaplos ang buhok ng anak. "Oo anak, tulad ko at tulad din ng nanang mo. Dahil kahit matagal, pinili niyang sabihin ang totoo kahit walang naniniwala." Tumawa si Lola, sabay sabi, "Ay naku, kung lahat ng tao marunong lang magsabi ng totoo, siguro wala ng mga tulad ni Donatella." Tahimik silang sandali. Tanging tunog ng hangin at huni ng mga kuliglig ang naririnig. Pag-uwi nila kinagabihan, habang nasa biyahe sa bus, tinanong ni Elio, "Ma, bakit po si Nanang kahit matanda na, lagi pa rin siyang masaya?" Napangiti si Selena, tumingin sa bintana. "Kasi marunong siyang magpatawad, anak. Yun ang sikreto ng mga taong marunong mabuhay ng tahimik." "Patawad?" tanong ng bata. "Ibig sabihin pinatawad niya si Lola Donatella kahit sinaktan niya kayo?" "Hindi madaling gawin yon, anak," sagot ni Selena. "Pero minsan ang pagpapatawad hindi para sa taong nagkasala, para yon sa sarili mo, para gumaling ka." Mula noon, naging inspirasyon si Lola Esperanza sa bagong misyon ni Selena. Sa tulong ni Thea Vergara, nagtatag siya ng isang foundation na tinawag niyang Alon ng Liwanag Foundation. Isang samahang tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso sa pamilya at mga kababaihang gustong bumangon mula sa takot. "Gusto kong may mapuntahan ng mga Selena ng mundo," sabi niya sa unang araw ng operasyon ng foundation. Yung mga kababaihang tahimik na nagdurusa pero may tapang sa puso. Isang gabi, habang nasa opisina siya, binuksan niya ang isang liham na dumating. Galing ito sa isang kulungan. Sa sulat kamay na pamilyar, nakasulat, "Selena, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Marahil wala na akong karapatang tawagin kang kapatid.
Pero gusto kong sabihin na araw-araw kong binabalikan ang lahat ng kasalanan ko. Ngayon ko lang naintindihan, hindi kita kailanman natalo. Dahil habang ako ay nilamon ng galit, ikaw ay natutong magmahal at magpatawad. Donatella, matagal lang siyang nakatingin sa sulat, tahimik bago ngumiti ng malungkot. Hindi ko inasahang magsusulat siya, sabi niya kay Thea. Pero marahil, ito na rin ang simula ng kanyang pagbabago. Patawarin mo na ba siya? Tanong ni Thea, tumango si Selena. Matagal ko na siyang pinatawad, kasi kung hindi ko yun ginawa, baka hanggang ngayon nakatali pa rin ako sa nakaraan. Makalipas ang ilang linggo, bumisita ulit sila ni Elio sa San Mariano. Pagdating nila, nakaupo si Lola sa veranda, nakangiti habang may hawak na lumang radyo. Nanang, bati ni Selena, may balita po ako. Ano yon, Hija? Tanong ng matanda. May foundation na ako ngayon. Pinangalanan kong Alon ng Liwanag. Sabi ko kasi sa sarili ko, kahit gaano kalalim ang dagat ng problema, may ilaw pa ring makikita sa ilalim. Napatigil si Lola, napangiti ng malalim. Maganda yan, anak. Alam mo, ganyan din ang buhay ko noon. Akala ko tapos na ang lahat nung namatay si Renato. Pero dumating ka at may dahilan pa pala kung bakit ako nabuhay ng matagal. Nanang, lumapit si Selena at niyakap siya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nasa dilim pa rin ako. Salamat sa tapang mo. Hindi tapang yon, anak, sabi ni Lola habang hinahaplos ang buhok ni Selena. Tinuro lang sa akin ang buhay na minsan, kahit matanda ka na, pwede ka pa ring maging inig ng kabutihan. Habang nakatingin sila sa langit, kumislap ang unang bituin ng gabi. Si Elio ay nakahiga sa kandungan ni Selena at si Lola ay nakangiti habang marahang humahaplos sa buhok ng bata. Nanang, bulong ni Elio, gusto ko rin pong maging katulad ninyo paglaki ko. Ano naman ang gusto mong maging? Tanong ni Lola, natatawa. Yung marunong lumaban pero marunong ding magpatawad, sagot ng bata. Napatingin si Selena kay Lola, parehong napangiti. Yan ang pinakamagandang sagot na narinig ko, sabi ni Lola. At kung tutuusin, yan din ang pinakamahalagang aral ng buhay. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, sabay-sabay silang tumahimik. Sa huling silahis ng liwanag, tila ba pinapahiwatig ng langit na sa bawat unos, may kapayapaan ding daraping. At sa bawat kasalanan, may pagkakataon pa ring magbago. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Selena na sa wakas, uluyan nang gumaling ang sugat ng kanyang nakaraan, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil natutunan niyang tunay na magpatawa. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Mariano. Ang mga alon ng ilog sa likod ng bahay ni Lola Esperanza ay mahinang humahampas sa dalampasigan at ang huni ng kuliglig ay tila musika ng kapayapaan. Ngunit sa loob ng bahay, nakahiga ang matanda sa lumang kama, mahina na ang paghinga at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame, parang may kausap sa itaas. Sa tabi ng kama ay naroon si Selena, nakaupo habang hawak ang kamay ng matanda. Sa kanyang kandungan ay natutulog si Elio. At sa mesa malapit sa kanila ay ang isang maliit na lampara na nagbibigay ng mainit na liwanag sa madilim na silid. Selena, mahina ang tinig ni Lola, halos paos. Anak, marahil ito na ang huling gabi na makakausap mo ako. Agad na tumayo si Selena, nanginginig ang boses. Nanang, huwag kayong magsalita ng ganyan. Malalampasan niyo to. Kailangan niyo pang makitang lumaki si Elio. Ngumiti si Lola. Mahina ngunit may kapayapaan sa muka. Hindi lahat ng laban ay kailangan kong tapusin, anak. Minsan, sapat na ang malaman kong may isa kang tulad mo na magpapatuloy. Kinuha ni Lola ang maliit na kahong kahoy na nakalagay sa ilalim ng unan at iniabot ito kay Selena.
Huwag mong bubuksan ngayon, anak. Bukas kapag sumikat na ang araw, saka mo tingnan. Tumango si Selina, bagamat hindi niya mapigilang umiyak. Nanang, salamat sa lahat. Hindi ko makakalimutan kung paano niyo kami itinuring na pamilya. Pamilya talaga tayo, bulong ni Lola. Hindi sa dugo, kundi sa pinagsaluhang katotohanan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, huminto na ang paghinga ni Lola Esperanza. Nakahinga siya ng malalim, nakangiti. Parang natapos ang isang mahabang paglalakbay. Si Selina ay napayakap sa kanyang katawan. Umiiyak, ngunit may kakaibang kalmadong bumabalot sa kanya. Pagkalipas na nilang oras, binuksan niya ang kahong iniwan ng matanda. Sa loob ay may isang sobre, bahagyang kupas, at may pangalan niyang nakasulat sa lumang sulat kamay. Sa loob ng sobre, nandoon ang ilang piraso ng papel. Mga tala ni Lola tungkol sa krimen, mga eksaktong oras at araw ng nangyari, mga pangalan ng mga taong kasangkot, at sa ilalim, isang liham. Binasa ni Selina ang unang linya at napahinto sa paghinga. Hindi lahat ng saksi ay nabubuhay para marinig. Pero ikaw, Selina, ang patunay na may Diyos. Patuloy niyang binasa habang tumutulo ang luha. Marami ang tumatawa sa matatanda, anak. Marami ang naniniwalang wala nang halaga ang boses namin. Pero tandaan mo, minsan ang katotohanan ay mas malinaw sa mata ng mga nagdusa. Kung sakaling dumating ang panahong mapagod ka, alalahanin mong hindi sayang ang kabutihan. Kahit mabagal dumating ang hustisya, siguradong darating pa rin ito. Nanang Esperanza. Sa huling pahina ng sulat, nakapaloob ang isang lumang larawan. Si Lolo Renato, si Lola Esperanza, at si Selina. Kuha noong panahon ng kanilang krus. Sa larawan, nakatayo sila sa ilalim ng araw sa pier, parehong nakangiti, at ang dagat sa likod nila ay kumikislap na parang salamin ng mga alaala. Ngumiti si Selina sa gitna ng pag-iyak. Nanang, hindi niyo alam kung gaano niyo ako binago. Ilang linggo matapos ang libing ni Lola, nag-organisa ng isang espesyal na seremonya si Selina sa tulong ng kanyang foundation. Sa harap ng mga empleyado, mga kaibigan, at mga kababaihang natulungan ng alon ng Wilamang Foundation, ipinakilala niya ang isang bagong proyekto, isang barkong ginagamit bilang mobile relief at rescue ship para sa mga biktima ng kalamidad. Sa harap ng lahat, tinanggal niya ang puting tela na nakatakip sa pangalan ng barko. Sa sandaling iyon, nagpalakpakan ang mga tao nang mabasa nila ang nakasulat sa gilid, MV Esperanza. Tumayo si Selina sa entablado at nagsalita. Habol ang luha, ngunit may ngiti sa labi. Ang barkong ito ay hindi lang sasakyan ng tulong, kundi simbolo ng pag-asa. Pinangalanan ko ito sa taong nagturo sa akin na kahit gaano kalalim ang dagat ng kasinungalingan, lulutang pa rin ang totoo. Nanang, bulong niya habang nakatingin sa langit, alam kong nandyan ka. Ito para sa inyo. Lumapit si Elio sa kanya, hawak ang maliit na puting bulaklak. Ma, pwede ko pong itapon sa dagat ito para kay Nanang. Tumango si Selina. Oo anak, para kay Nanang. Sabay nilang nilapitan ang dulo ng pier. Humahampas ang alon sa mga poste at ang hangin ay malamig ngunit magaan sa dibdib. Inihagis ni Elio ang bulaklak sa dagat at habang ito'y lumulutang, sinabi niya, "Salamat po Nanang. Sa mga kwento ninyo, natutunan ko kung paano maging mabuting tao." Ngumiti si Selina at hinawakan ang kamay ng anak. Ang totoo anak, minsan yung mga kwento ng matatanda, yun pala ang nagliligtas sa mga bata. Sa di kalayuan, pinapanood ng mga kasamahan nila sa foundation ang seremonya. Isa sa kanila ang nagsabing, parang kakaiba talaga si Ma'am Selina. Hindi lang siya nakaligtas sa dagat, kundi nakaligtas din sa galit. Oo, sagot ni Thea, na ngayoy malapit na kaibigan ni Selina. Kasi pinili niyang patawarin, hindi para sa nagkasala,
kundi para makalaya siya. Nang marinig iyon, napatingin si Selina sa abot tanaw. Ang alon ay kumikintab sa ilalim ng araw at sa bawat hampas nito sa pier, tila ba may kasamang mensahe ng kapayapaan. Dati galit ako sa dagat, mahinang wika niya. Dahil doon ako muntik na mamatay. Pero ngayon natutunan kong ang dagat din pala ang naging instrumento ng Diyos para bigyan ako ng bagong buhay. Habang papalubog ang araw, tumayo siya sa dulo ng pier. Pinagmamasdan ang barkong MV Esperanza na unti-unting umaalis patungo sa karagatan. Sa bawat hampas ng alon sa ilalim nito, nararamdaman niya ang mga alaala ni Lola, ang boses nitong puno ng karunuman at ang halakhak ni Lolo Renato sa likod ng mga alon. Nanang, bulong niya, tapos na ang bagyo at sa sandaling iyon dumampi ang malamig na hangin sa kanyang pisngi. Parang haplos ng isang taong matagal nang nagpaalam. Ang mga alon ay patuloy na humampas sa pier, ngunit ngayon ay hindi na ito nakakatakot. Ito na ang tugtog ng katahimikan, ng pag-asa at ng panibagong simula. Habang nakatingin siya sa dagat, niyakap ni Selina si Elio at sinabi, "Tandaan mo anak, hindi lahat ng bagyo ay para sirain ka. May mga bagyong dumarating para linisin ang iyong kaluluwa." At dun, sa ilalim ng lumulubog na araw, sa piling ng mga alon at liwanag, tuluyang natapos ang kwento ng isang matandang saksi, isang batang nakaligtas at isang inang natutong magmahal muli. Sa wakas, kapayapaan ang nanaig. Kung natapos ninyo ang pakikinig sa kwentong ito, marahil ay ramdam nyo rin ang bigat ng mga pinagdaanan ni na Lola Esperanza, Selina at ng batang si Elio. Ang kanilang kwento ay paalala na kahit gaano kadilim ang dagat ng kasinungalingan, may ilaw pa ring sisikat sa dulo. At yun ay ang katotohanan. Ang hustisya ay maaaring matagalan, ngunit darating ito sa tamang panahon. At ang kapatawaran, yun ang tunay na anyo ng kalayaan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapainit ng iyong puso at magpapaalala na kabutihan, kahit gaano katagal, laging bumabalik gaya ng alon sa dagat.